Hello mga kabayan, ito na po inyong Junjun at magre-react na naman po tayo sa isang video. So, ang video na po na ito ay interview ni Doc Willie Ong kay Senator Bongo. Okay, so part lang po ito ng interview. So, kung gusto nyo pong mapanood ang full interview, so hanapin nyo lang po sa YouTube. Okay, so ako po ay nagustuhan ko yung mga naunang nasabi ni Senator Bongo dito po sa video na ito na yung po bang lahat ng natutunan niya, lahat ng experience niya, okay, sa pagtulong sa mga Pilipino ay nakuha niya po or natutunan niya kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ano po? Kasi ako po personally, nung naging presidente po si President Duterte, si Tatay Digong, kaya nga po tinawag na Tatay Digong kasi parang naging ama siya ng Pilipinas. Okay? Alam ko may mga taong ayaw po sa pamumuno noon ni Duterte, pero karamihan po talaga ay natutuwa. Magpahanggang ngayon, gusto talaga nilang maibalik ang mga Duterte kasi iba po talaga yung naranasan natin noon kay Pangulong Duterte. Iba yung safety, iba yung concern, at kahit na hindi naman sila nagpapa-video, nararamdaman ng mga tao, nakikita ng mga tao na tinutulungan nila. Yung iba, magpapa-video, magpapa-interview, magpapa-picture, tumutulong. Sila kahit walang media, tumutulong. So, panoorin po natin ang video, mag-react, mag-comment. Okay, para sa mga ating opinion. Junjun is in. Magandang umaga po mga kababayan ko. Kumusta po kayo? Doc Willie. Yes. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito at sa pagkakataon na makausap po ang iyong mga viewers. Noong 2016, nung bagong upo pa lang si President Duterte, naalala ko sa isang interview, tinatanong siya ng mga media, saan kami pupunta? Sino kakausapin? Di ba? Ang sabi niya noon, dito kayo kay Bong. Sabi ng media, sino si Bong? Sabi niya, dito kay Bong. And nagulat na lang lahat na kayo ang special assistant. And halos parang maraming desisyon, pinapaubaya ba niya sa inyo? Hindi naman po. Desisyon po ng Presidente lahat yun. Kanya yun. Talino si dating Pangulong Duterte. Nandito rin po kami para tumulong at umalalay sa kanya. Alam mo, wala pong naging pagkakataon na nag-away kami ng former Executive Secretary Mejaldea kasi nagkakasundo po kami sa pagtutulungan at ang desisyon sa Pangulo. Dapat isa lang po ang pogi dyan o talaga magdidesisyon ang hari dyan, ang Pangulo lang po. Kami rito, nag-a-assist lang po kami at wala po kaming naging hindi pagkakaintindihan dahil sabi ko sa kanya, sir, i-check mo kay former president kung meron kang mga alanganin na pinasas na desisyon ni dating Pangulo. Pag chinek niya, tugma naman po. So 100%, ano yung sinabi ko noon, tugma po sa pag chinecheck niya. Kaya nagkakaintindihan po kami. Dahil kilala po namin si dating Pangulong Duterte. Isa lang po ang pinapaalala niya, gawin lang anong tama. At ang final decision always sa Presidente. Isa lang po ang mamumuno, isa po ang decision. Yan po si dating Pangulong Duterte. At naging proud po ako na maging part ng kanyang administration. Kasi naging senador na po ako noong 2018. 19 pala, I mean. First 3 years ng kanyang administration, proud po ako na maging part of it. Na naging very successful naman po. Halos lahat ng kanyang pinangako ay kanyang tinutupad po. Build programs. Kita niyo naman po ngayon, kahit paano lumuluwang yung traffic. May mga skyway na po tayo at sa lalawak po ng highway sa mga probinsya. Talagang tinupad niya ang kanyang pangako, especially sa peace and order. Kasi pag wala pong peace and order, magulo po. Pag susunod na yan, pag may peace and order, it follows na po. Magkakaroon po ng pag-unlad ang ekonomiya ng isang bansa. So, proud po ako na maging part. Nung naging senador na po ako, hindi naman po ako tumigil sa pagtulong sa kanya. Bilang senador, at dahil yan naman po ang pinangako ko sa kanya, in my own personal capacity,
ay umaalalay pa rin po ako sa kanya from 2019 to 2022 hanggang sa huling araw po ng kanyang termino. Sumama po ako, umuwi kami ng Davao, sumakay kami ng commercial plane. Pagdating ng Davao, winelcome po siya doon sa Davao. At ako po ay nagpapasalamat rin po kay dating Pangulong Duterte sa kanyang totoong pagsiservisyo sa ating mga kababayan po. At salamat sa inyong tiwala rin po. Ako naman, bilang inyong senador ngayon, parati kong tinatandaan yung paalala niya sa akin noon. Hindi po siya nakikialam sa trabaho, sa totoo lang. Hanggang ngayon, bilang senador, hindi yan tumatawag na itong gawin mo, itong desisyon na gagawin mo. Hindi po. Hinahayaan niya po kami ni Senator Bato sa aming magiging desisyon. At ang tinatandaan ko lang parati, sinasabi niya, just do what is right for the country. Just do what is right for the Filipino people. Gawin mo lang yung tama, hindi ka magkakamali. Ako, inuuna ko talaga yung mga mahirap. Lahat po ito, utang na loob ko po ito kay dating Pangulong Duterte. Wala po ako dito, kundi po dahil sa kanya at sa kanyang wisdom, yung kutob at sa panunungkulan. So, masaya po ako na nandirito at salamat po sa pagkakataon. Lalo na sa mga kababayan nating Pilipino na nagbigay po sa akin ng pagkakataon. So, gagawin ko lang po anong tama at makakabuti sa mga kababayan nating mahirap. Interes ng bayan, interes ng tao. Parati yung pinapaalala nun sa akin. Unahin mo yung Pilipino, hindi ka magkakamali. Magandang umaga po mga kababayan ko. Kumusta po kayo? Doc Willie. Yes. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito at sa pagkakataon na makausap po ang iyong mga viewers. Noong 2016, nung bagong upo pa lang si President Duterte, naalala ko sa isang interview, tinatanong siya ng mga media, saan kami pupunta? Sino kakausapin? Di ba? Ang sabi niya noon, dito kayo kay Bong. Sabi ng media, sino si Bong? Sabi niya, dito kay Bong. And nagulat na lang lahat na kayo ang special assistant. And halos parang maraming desisyon, pinapaubaya ba niya sa inyo? Hindi naman po. Desisyon po ng Presidente lahat yun. Kanya yun. Talino si dating Pangulong Duterte. Nandito lang po kami para tumulong at umalalay sa kanya. Alam mo, wala pong naging pagkakataon na nag-away kami ng former Executive Secretary Mejaldea kasi nagkakasundo po kami sa pagtutulungan at ang desisyon sa Pangulo. Dapat isa lang po ang pogi dyan o talaga magdidesisyon ang hari dyan, ang Pangulo lang po. Kami rito, nag-a-assist lang po kami at wala po kaming naging hindi pagkakaintindihan dahil sabi ko sa kanya, sir, i-check mo kay former president kung meron kang mga alanganin na pinasas na desisyon ni dating Pangulo. Pag chinek niya, tugma naman po. So 100%, ano yung sinabi ko noon, tugma po sa pag chinecheck niya. Kaya nagkakaintindihan po kami. Dahil kilala po namin si dating Pangulong Duterte. Isa lang po ang pinapaalala niya, gawin lang anong tama. At ang final decision always sa Presidente. Isa lang po ang mamumuno, isa po ang decision. Yan po si dating Pangulong Duterte. At naging proud po ako na maging part ng kanyang administration. No? Kasi naging senador na po ako noong 2018. 19 pala, I mean. First 3 years ng kanyang administration, proud po ako na maging part of it. Na naging very successful naman po. Halos lahat ng kanyang pinangako ay kanyang tinutupad po. Build programs. Kita niyo naman po ngayon, no? Kahit paano lumuluwang yung traffic. May mga skyway na po tayo at sa lalawak po ng highway sa mga probinsya. Talagang tinupad niya ang kanyang pangako. Especially sa peace and order. Kasi pag wala pong peace and order, magulo po. Pag susunod na yan, pag may peace and order, it follows na po. Magkakaroon po ng pag-unlad ang ekonomiya ng isang bansa. So, proud po ako na maging part. Nung naging senador na po ako, hindi naman po ako tumigil sa pagtulong sa kanya. Bilang senador, at dahil yan naman po ang pinangako ko sa kanya, in my own personal capacity, ay umaalalay pa rin po ako sa kanya from 2019 to 2022 hanggang sa huling araw po ng kanyang termino. Sumama po ako, umuwi kami ng Davao, sumakay kami ng commercial plane. Pagdating ng Davao, winelcome po siya doon sa Davao. At ako po ay nagpapasalamat rin po kay dating Pangulong Duterte sa kanyang
totoong pagsiservisyo sa ating mga kababayan po. At salamat sa inyong tiwala rin po. Ako naman, bilang inyong senador ngayon, parati kong tinatandaan yung paalala niya sa akin noon. Hindi po siya nakikialam sa trabaho, sa totoo lang. Hanggang ngayon, bilang senador, hindi yan tumatawag na itong gawin mo, itong desisyon na gagawin mo. Hindi po. Hinahayaan niya po kami ni Senator Bato sa aming magiging desisyon. At ang tinatandaan ko lang parati, sinasabi niya, just do what is right for the country. Just do what is right for the Filipino people. Gawin mo lang yung tama, hindi ka magkakamali. Ako, inuuna ko talaga yung mga mahirap. Lahat po ito, utang na loob ko po ito kay dating Pangulong Duterte. Wala po ako dito, kundi po dahil sa kanya at sa kanyang wisdom, yung kutob at sa panunungkulan. So, masaya po ako na nandirito at salamat po sa pagkakataon. Lalo na sa mga kababayan nating Pilipino na nagbigay po sa akin ng pagkakataon. So, gagawin ko lang po anong tama at makakabuti sa mga kababayan nating mahirap. Interes ng bayan, interes ng tao. Parati yung pinapaalala nun sa akin. Unahin mo yung Pilipino, hindi ka magkakamali. So, ayan na nga po mga kabayan, ano? Napanood na natin yung video. So, ano po sa palagay nyo? Diba? Kayo man ay pro or anti-Duterte, mag-comment po, no? Mag-react. Ang reaction ko po, doon sa sinabi ni Senator Bongo, ang pinaka-the best na nakuha ko doon sa sinabi niya is that, ang sabi ni Tatay Digong, unahin mo ang Pilipino. Unahin mo ang mga Pilipino at hindi ka magkakamali. Ibig sabihin po, unahin mong tumulong, okay, sa mga kapwa natin Pilipino. Yun ang gawin mo, yun ang nasa isip mo, yun ang nasa mission mo, at hindi ka magkakamali. Kasi si Senator Bongo po, ayon sa sinabi niya, ay inuuna niya yung mga mahirap, yung mga maliliit. Ano? So kung yun ang kanyang kumbaga tinatahak na landas, ay napakaganda po, ano. At sana po ganun ang lahat ng ating mga nasa gobyerno, at hindi po sila magkakamali kapag ganun po sila. Kasi inuuna po nilang kapakanan ng mas nakararami. Hindi lang po yung mga bulsa nila or ilang mga bulsa or ilang mga tao na pinapaburanan. Kaso lang po, ano yan parang suntok sa buwan, di ba po, na lahat ng politiko ay maging ganyan. Okay? Pero ganun po ang realidad Pero kung karamihan po sa kanila, sabihin natin, kahit siguro isa na lang iwan nilang korap dyan, lahat sila maging maayos. Napakaganda po ng magiging sitwasyon ng ating bansa. So again po, maraming salamat sa panood ng video. Again, this is your Junjun. Junjun is out.